Hello po, kamusta po mga kababayan? Ang inyong lingkod po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong Caracas. Ito pong Caracas ng NBI na si Matibag mga kababayan. At kakasuhan daw po, di po ba? Kakasuhan daw po ng kriminal ang ating Vice President Sara Duterte. Napakasipag po ng NBI na si Matibag sa mga Duterte. Pero pagdating po sa korupsyon ng binagong ang Pilipinas, lalong-lalo po sa napaka-anomalya na mga flood control scandal na mag-iisang taon na po, ay nananahimik po rito si Matibag. Hindi kaya? Dahil po pati asawa niya yata ay sangkot. At baka pati rin po siya di umano ay sangkot din po sa mga korupsyon. Hindi kaya? Lalong-lalo po sa pagiging contractors mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin si Matibag, ang kanya pong napakatapang mga kababayan na statement pagdating po sa Vice President. Attorney, magsasamba ba kayo ng kaso kay Vice President Sara Duterte given the findings? Meron na po, may nakapile na po tayo. Tapos? Waiting for the resolution of the Department of So Justice. anytime po pwede natin siyang arrestuhin. Pag lumabas po yung resolution niyan, ipapile po sa court. So it will depend on the... Attorney, hindi ba masyadong bad optics yung Nag-file ka sa Ombudsman ng complaint against the Vice President? Sino muna yung tanong? O sige, Papile ng ombudsman, sir. sa ombudsman. Ano pong ipapile na complaint? Nandun po muna tayo sa criminal case muna na pinail namin sa DOJ. So we are awaiting the resolution po. How soon? Well, depende po sa DOJ, but we are awaiting. We're praying na sana po lumabas na. Sir, di ba matagal na masyado bago maglabas ng resolution ng DOJ? Since last year pa na i-file yung complaint, sir. Well, may procedure po sila and I cannot speak for their procedure. Ano po? Attorney, hindi mo ba bad optics or bad optics yung baka makasuwari makulong si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga supporters? That is a political question that I rather not answer. Pasensya na po. Ano po? Gano'n po katiba yung mga ebidensya natin na against VP Sara for her to be arrested? Wala pa po tayo sa arrested. Yung kailangan po muna, may resolution po yung Department of Justice. And narinig nyo naman po kanina, we base it on resolution, Memorandum Circular number 20 ng DOJ that there is a reasonable certainty of conviction pag ipinay sa court. Yun na po yung standard na sinunod po natin. Sir, legal opinion nyo, pwede bang makasuhan ng isang incumbent Vice President? Yes po, it was already settled in the case of Binay versus Carpio Morales. Attorney, ba't po nasama yung mga previous press conference ni Vice President Sara Duterte para doon sa threats niya kay Well, those are all considered kasi sabi ko nga kanina, it's confluence of events. Lahat yan, it's not an ordinary threat. Titignan mo yung pattern of behavior mo. Kaya kasama ko yun. Attorney, sino po yung binabanggit ninyo na meron na kayong... Hindi ko po pwedeng sabihin, narinig niya naman po. Kasi po, it will bangga the... Yan po mga tambay. Hinihintay na lang po ni Matibag ang ilalabas po ng DOJ at syempre po aarestuhin ang Vice President dahil sinampahan nila ng kaso. Ang gagawin po nila dyan ay para pong kay Jason sa di umano. Aarestuhin din po nila pag naglabas na po di umano ang DOJ. Ganyan po katindi ang mga tao na ito. Sunod-sunod rin po natin at saka po natin komentuhan ang tao na ito. Napakahusay po. Lalong-lalo po ang pamilya niya. Pakinggan pa po natin ito at panoorin. Yung mga kasinungaling. Dumating nga pala yung bill namin ng kuryente. President Sara Duterte visited the BJMP in Camp Bagong Diwa, initially trying to visit Ramil Madriaga, but we were informed by Madriaga that ayaw niyang humarap. At the same time, nung nangyari yon, ang pinuntahan niya ay si Arnie Tevez po. In fact, the NDI are requesting for the CCTV even before, but we have reports na may official report po kami na nangyari yung pagbisita. Banggit po nung abogado ni Madriaga na si BP Sara ay pumunta sa BJMP. Sa inyo ho ba, napacheck nyo na po ba sa BJMP kung merong CCTV, merong visitation documents, kung pumunta ba talaga si VP Sara sa BJMP sa Camp Bagong Diwa? Pumunta siya ron, pero kilausap niya si Arnie Tevez. Hindi si Madriaga.
Si Arnie Tevez. Si Eddie Tevez ako usap. May CCTV po nung footage. I think so. May records yung warden pinakita. The warden that was there present during the meeting, wala naman daw pinag-usapan masyado, kundi nagkumustahan lang. So that was the extent of the report to me. That was October 19. Tama ho ba? I think so, yes. Yes. Then Sara Duterte. Nakita niyo po mga tambay, pagdating po kay John Vic, hindi po si Madriaga ang pinuntahan. Pagdating naman po sa bagong NBI, si Madriaga na. Nakita niyo po ang mga kawalangyaan at katarantaduhan ng di umano ng mga taong ito. Dahil nga po may pangsariling interes. Hindi po ba? Ito pa po, sundan pa po natin mga kababayan. Itong mga tao na ito. Ito po. Ito pa po siya mga kababayan. Kung gaano po katindi at kalinis po ng direktor po ng NBI. Ito po, matindi siya. Attorney, wala akong sinabing masama doon sa iyo. Bakit mo binupos? Ano mo lumang balita 'yon? Bakit ano namin gusto mo gawin? Ha? Attorney. Ano gusto mo palabasin? Napapasikap ka? Hindi ba Attorney? Bakit mo pinost? Attorney, si Jason no nagpo-post tungkol kay Yusek Dave. Wala akong masasabi kay Jason. Putang ina mo, ikaw kinakausap ko. Kaya nga, bakit mo ako mumurahin? Putang ina ka, gago ka. May sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Hindi nga ang sandala na yun. Bakit mo ko kailangan anong mo sa akin? Mamalaki ka. Babae yung asawa ko eh. Buntis yung asawa ko. Kaya nga, attorney, dapat Yan po mga kababayan. kinakausap mo ko na, wala akong sinabi sa iyong masama. Isang damukal po na PI ang binigay niya po. Isang damukal na PI po ang ibinigay niya. Ibang klase ito, si Matibag mga kababayan. Napakatino pong lingkod bayan. Ubod po ng tino mga kababayan. Bakit po ubod ng tino? Ito po ang mga kasamahan niya. Ang mga kasamahan niya po ay puro po yata sangkot sa maanumalyang flood control. May mga big time contractors pa na sila po'y tuwan-tuwa dahil po sa dami ng pera nila. Di umano. Ito po mga kababayan. Hindi, kanina pa hiningi eh. Kano? 121,000. Wala sa 1,000! Ano ba kinain natin? Baka mali, baka kulang yan. Baka kulang eh. Teka, baka kulang. Dala kong pera. Wala. Oh. Hindi, kanina pa hiningi eh. Kano? Hindi, kanina pa hiningi eh. Kano? 121,000. Kano? 121,000. Wala sa 1,000! Ano ba kinain natin? Baka mali, baka kulang yan. Baka kulang eh. Teka, baka kulang. Dala kong pera. Nakita niyo po mga kasama mga kababayan. Ang mga kasama po ay puro po big time contractors mga kababayan. Ibang klase si Matibag. Napakalinis po ng pagkatao. Ubod po ng linis. At syempre po, wala po siyang pinoproteksyonan. Kaya nga po pinababagsak nila ang Vice President di umano dahil wala pong pinoproteksyonan si Matibag, mga kababayan. Wala po. Malinis po ang pagkatao ni Matibag. Pati po ang kanyang asawa. Ito po mga kababayan. Ang kanyang asawa ni NBI Director Atty. Melvin Matibag, na si 1st District ng Laguna, si Representative Maria Rena Ann Lourdes Garcia Matibag. May almost 1 billion flood control. Almost 1 billion flood control sa 1st District ng Laguna. Yan po ay ayon sa Cabral Files. At yan din po ay pinaputok po. Nino po? Ni Libiste, ni Congressman Libiste. At kasama rin po ang kanyang asawa di umano sa listahan po ng maleta. Ang asawa po ni NBI Director Melvin Matibag
na si Representative Rene Ann Lourdes Garcia Matibag. Mga kababayan, hindi po ba ito conflict of interest para po saan? Sa Duterte at sa Vice President? Hindi po ba may conflict of interest? Protection? Dahil pag naging presidente po si Inday Sara, ay sino po ang hahabulin ng batas? Lalong-lalo po doon po saan po? Sa flood control scandal. Kasi po, maiimbestigahan po sila lahat. At wala pong lusot ang asawa ni NBI Director Matibag. May mga anomalya po, di umano ang kanyang asawa diyan po sa 1st District po ng Laguna. At nakahawak po ng bilyon-bilyon proyekto sa kanyang distrito. Hindi kaya ito maimbestigahan? At ito kaya ang kinatatakot ni Melvin Matibag? Dahil pati siya ay kasama ng mga nasa hot seat na mga big-time contractors? Mga kababayan, hindi kaya kasama rin siya, mga kababayan, sa mga nagkakapera na contractors dahil ang asawa niya ay isang congresswoman? Mga kababayan, hindi kaya? At tingnan po natin yung ipinalabas po, mga kababayan, tingnan po natin yung pinalabas ng mga Marines. Tingnan po, may listahan yung mga Marines mga kababayan. Tingnan natin yung listahan ng mga Marines kung meron silang inilabas. Kung sino po ang mga nagkamal ng salapi. Kasama po yata si Matibag Doon sa nadideliveran yata ng maleta. Hanapin nga natin, mga kababayan. Tingnan nga natin. At least alam ko parang kasama Kasama rin yata yun yung mag-asawang Matibag na pinangalanan po ng mga ex-marine. Hanapin nga po natin yan. Ito na ba yun? Ito na nga. Mga kababayan, nasaan ba? Si Matibag. Ayan po. Lourdes. Okay. Asuhan. Marbil. Hinahanap natin. Napakarami po nito, mga kababayan. Ito pong pinangalanan po ng mga Marines at ni Saldico. Si Saldico po kasi ang naglabas ng mga dinideliveran po nila ng grabe pong pera na talagang ang halos lahat po ay nagkapera po, mga kababayan, dito po sa Maanumalya. Ito po napakarami po, mga kababayan at sangkot po sila. Halos lahat, mga kababayan, sa pinalabas po ni Saldico na nadideliveran po ng isang damukal po na pera na galing po sa flood control scandal. Napakarami po pala nila. Grabe po. Yan, pati sila Matibag, mga kababayan, ay kasama rin po pala di umano sa mga nabigyan po ng biyaya, mga kababayan. Kaya pala gigil na gigil po si NBI Director Matibag na mapabagsak po si BP Sara. Dahil alam naman po natin si BP Sara ang tanging politiko na nagsabi na hindi po pwede na walang managot sa ginawa nilang pagnanakaw sa ating bansa. Hindi siya papayag na walang managot. Tututukan niya ito at ipatatrabaho niya ito sa kanyang Vice President. Ito pong malawak ang ginawang korupsyon. At syempre, puputulan po ng sungay at buntot ng Vice President ang mga hayop na yan, di umano. At dito po,
makikita po natin kung ano po ang credential. Ano po ang credential ng isang Melvin Matibag di umano. At bakit po siya naging NBI director. Napakalinis po ng kanyang background. Ang background po niya ay napakalinis pala. Di umano. Pati pala ang background ng kanyang asawa ay malinis din pala. Di umano. Kaya po makikita mo po ang dahilan kung bakit nila gustong-gustong pabagsakin ng Vice President. Hindi po ba? Kaya yan po mga kababayan, ang umiiral pong sistema sa ating bansa. Sindikato na po ang gobyerno natin, di umano. Sindikato. Nabigyan po tayo ng gobyernong sindikato ng pagnanakaw, di umano. Halos lahat po ng departamento ng gobyerno ay puro po sindikato na, di umano. At halos lahat po sila ay nakatutok sa pamilya Duterte. Wala po silang pakialam sa mga korupsyon, problema ng bansa, sa kriminalidad, polboron, mga smuggler, mga oligarkiyang nagpapahirap sa ating bansa, di umano. Mga mainstream media ng mga bayaran, di umano. Wala silang pakialam dyan. Mga makakaliwa, wala silang pakialam dyan. Mga pulburon lord, basta ang priority nila pabagsakin ang mga Duterte. Gamit ang pera ng taong bayan dahil nilagay po sa maleta, sa bag, at sa mga malalaking sobre. Mabuhay ka, Matibag. Mabuhay ang lahi mo. Napakahusay mo na lingkod bayan. Sana'y dumami pa ang lahi mo. Unbelievable ka. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po na ating Tambayan Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po kay Felipe Siapno ng Texas, USA. Tatay Nick ng Canada, ng Toronto, Canada. Ani Joe. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Si Eric Hercio ng Canada. At si Jesus Valdefena, Rolando Guerrero, at Rolando Timbol ng Alberta, Canada. Si LB and Manny ng North Miami, Florida, at si Melchorita Espinosa. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po at God bless po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayong lahat at God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo mga kabayan at dasal-dasal po muna. Bye-bye!